Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Philippine Star. Sabi dito, ngiting tagumpay. Nandyan ang Pangulong Marcos, oh. Ah, parang mapalukso sa tuwa. Nasa Canada eh. Kaya nung nakita ko ito, ngiting tagumpay, sabi ko, ano bang nangyari sa Canada na tuwan-tuwa ang Pangulo? Natuwa ba siya sa pagkuyog kay Auntie Claire? Natuwa ba siya sa ano? Anyway, nung binasa ko, lahat nga naman nakakatuwa. Sabi dito, look, President Marcos Jr. reaction after reporting about Alex Iyala's win during the kapihan with the media in Vancouver, Canada early Sunday. Alex Iyala stands or defeated reigning Wimbledon champion and world number 3 Iga Swiatek of Poland via sweep 7-6, 6-2 to roll into the round of 16. Good news nga ito. Kanina, nagising ako, no? Alas 4, inopen ko ang phone ko. Kita ko, wow, Alex Iyala. So, nag-spend muna ako ng nag-scroll yung mga balita tungkol sa kanya. Nakakatuwa. Yung winning moments. Napaiyak nga ako sa tuwa. At least, despite sa mga nangyaring masama sa ating bansa, Alex Iyala has brought so much joy, pride, happiness sa mga Pilipino na nagmamasid sa kanya. I don't know yung iba kung mahilig ba kayo ng tennis. Ako, tinyenti pa ako, may nakaibigan ako, mahilig sa tennis. Binigyan niya ako ng racket, second hand. Naglaro ako. Nag-enjoy din ako. Kaya nakakaintindi ako ng tennis. Kaya lang, dahil sa trabaho ko, magpunta sa bundok, mag-combat operation, hindi tuloy-tuloy ang aking paglalaro. Kaya, ang tennis, kakaiba. Sa basketball, kahit matagal kang hindi naglaro, pag naglaro ka ulit, konting ano lang, maka-adjust ka na. Sa tennis, hindi. Back to zero. Ganon nangyari sa akin. So, the 1985, naglaro ko ng tennis. Natutunan ko basic skills. After that, napabayaan ko na, wala na. Naglaro na naman ako noong 2004 na. Lieutenant Colonel na ako. Kasi battalion commander na ako. I have time to play tennis. May sundalo ako na napakarunong maglaro ng tennis. Kaya pre-practice niya ulit ako. So naglaro ulit ako. Yan. Sarap. Kailang after that, wala na naman. Kaya humina naman ang grip ko dito. Yung mga backhand, forehand, wala na naman. Well, si Alex Iyala is parang Manny Pacquiao natin. Kung may Manny Pacquiao tayo sa boxing, ito si Alex Iyala is pambansang kamao, pambansang racket ng Pilipinas. I believe time will come, just a matter of time, magiging world champion si Alex Iyala. Nakakatuwa nga yung interview niya na malala niya, practice siya sa kanyang brother, lolo with ruffled socks and yung description niya sa kanyang sapatos. Yung pobreng-pobre talaga. Kasi sa Pilipinas, every corner may basketball court. Tennis court. Wala. Kasi ang tennis larong pang mayaman. Hindi naman sila mayaman, but she has a dream. At ngayon, malapit na niyang matupad ang kanyang, at least to me, dream fulfilled na. Pero may yan, tinalo niya ang defending champion. Straight sets. Nasa round of 16 na. She's now making history. So congratulations, Alex Iyala. You made us Filipinos very, very proud. Balik tayo kay Pangulong Marcos. Ang unang pumasok sa isip ko, bakit siya gano'n? Parang ang tuwa. Mayroon siyang ibinalita, nabasa ko na
parang accomplishment niya, parang mayroong, I think, Canadian company ba yun, o basta may kumpanya, mag-invest dito sa Pilipinas. Wow, good news sana. Kaya lang, medyo napailing ako kasi ang negosyo na papasokin is mining. And to me, mining is destructive pag hindi makontrol. Uubusin ang ating mga mineral resources. Nickel, korata. So, of all investments, bakit mining pang ano? Kasi yung Maharlika Investment Corporation, ano yung unang negosyo na pinasok? Mining. Tapos ito, na ano niya sa Canada na deal, papasok dito, mina, wag na lang. Again, hindi ako totally against sa mina dahil sa mga ginagamit natin ngayon, example, cellphone, may mga parts ito na kailangan mong imina from the ground. Hindi tayo, mahirapan tayong mabuhay in our everyday lives kung hindi tayo magmina. Kailang, with this kind of administration, talamak ang corruption, wag muna. Kung there is good governance, yun talaga ma-regulate ng gusto na ang isaalang-alang ay yung environment, kapakanan ng mga tao, secondary na lang yung generation of income, mabalansi ba? Okay yun, yung tinatawag na responsible mining. Okay ako doon. Kailan, again, it's prone to corruption. Kaya, instead na matuwa ko yung mining deal na napagkasunduan sa delikado, mapuperhisyo ang taong bayan kung sila ang mamamahala. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Anak ko diri sa balay ni Ate Madeline nga taga Barangay Masimag, Tagbag, Talakag, Bukidnon. So mauna ni siya ang itsura sa iyang atop nga mga buslot na gid kaayo. Ipang butangan lang kani og silupin. So mauna ni siya ang usa ka balo nga among gitabangan sa iyang balay para nga makaatop siya tungod kay mga buslot na manggod kaayo ang iyang atop. So gipang butangan lang gani og fuse block. So napulo kayero ang nahatag sa iya nga digis. So mao na ni ang yero nga among gitabang nga ilang iatop sa ilang balay. So mo na pud ni ang mga lansang nga gibahin-bahin. Ito sa tanan, ako dahil usa nagpasalamat sa labang makagrahom sa atong Ginoo nga dako kayo og tabang nga kini nga opportunity nga gihatag sa ako nga kani among balay nga among gi puy-an karon kami nagtukod ini pero nga kani nga sin kuan ni siya ang tagiya ni katong pulis nga naay kandingan dito sa ubos amo ning gihulam kay para lang gyud nga maka baligya ko diri kay wala man jud may kwarta ikapalit pila na ka tuig mi nga nga buhi pero ang among pangabuhi igura gyud ni siya ipalit nga pamugas sa maskin gani sa bugas na mo usahay magkalisod pa gani ni ipalit niya. Unsa na lang ang sasayin mo na nga dako kami pasalamat sa Ginoo labi gid sa nag-sponsor niini nga inani nga programa nga magpadayon pagyud nga daghan pang mga katawhan nga mga pobre nga angayan gid nga tabangan gid siya. Dako kami pasalamat sa inyo bisan pa man sa Ginoo. Pasalamat gid niini nga programa nga makatabang gid sa mga katawhan nga katong walang-wala gid bitaw. Wala ko magdahom sa dugay na nga panahon. Ngayon na ni day nga nag-pray gid mi sa Ginoo. Isa ka brad na mo, isa nga atong Saturday simba nag-ampon mi sa Ginoo nga. Unta matagahan ta atong asin pero nangitag pagi ang Ginoo nga si brad nagasimba sa dream. O siguro to ang pagi nga
magkita mi nag-offer man siya nga agaw sila sa nagkuan ani kani si sister kundi ang nagkuan sa mo karon dire may agaw sa mo kauban nga kabrad na mo sa simbahan mo dako iko pasalamat sa Ginoo ug sa inyuha nga nagtabang niini salamat gyud kayo kay dugay ng panahon nga wala gyud ikaw galing mo mapalit nga sin tungod kay bisan sa financial tapos dili kaayo kay tindaw utang gani lang mo amo makuha sa ni kuan kahoy kay kawayan ra man ni ang nakabutang diri kaya amo aning kuhaon sad kay ibalik na mo dito sa among giulaman kay murag ulam ra namo ni ba kay wala pa man ang kanding niya to pa man sa Cagayan pud pamig bagong balay magsugod ni bagong nga balay Oh, salamat kayo. amo nang ikuan salamat jud kay sa nag atop kay tungod kay kulang mi kahoy tapos human nakaton pa man ni siya kay Salamat kayo. salamat kaayo